Love Serye TV. Echoes of Love Betrayal. Tunghayan na po natin ang ikatlong bahagi. Hawakan mong maigi. Ipinatong ni Eliza ang pansampung libro sa mga hawak ni Sam. Napabuntong hininga na lamang siya nang muling maglakad ang dalaga at muling tumingin sa makapal na babasahin. Nasa isang bookstore sila. Isang oras ang nakasunod siya kay Eliza at ginawa siyang basket case ng mga libro na basta dinadampot at kulang 10 minutong uusisain bago iabot sa kanya. Hindi naman siya nagrereklamo. Malakas ang katawan niya at wala sa kanya ang bigat ng mga librong iyon. Ang hiling lang niya ay totoong bibilhin iyon ng dalaga. Bakit niya yun sinabi? Una na silang nanggaling sa movie house. Sobrang haba ng pila sa bilihan ng tiket. Pinapila siya ni Eliza doon. Halos kalahating oras ang hinihintay niya bago siya nakarating sa unahan. Samantalang ang prinsesa ay sitting pretty sa isang ice cream house sa di kalayuan at nilalantakan ng isang malaking baso ng sundae. Hindi niya kasalanan kung nagtagal siya sa pilahan, but damn that heavens, nagbago ang isip ng prinsesa. Kesyo hindi na raw nito trip. Napanoorin pa ang pelikula. Ipinamigay ng dalaga mga tiket sa isang parehang nakaupo sa tabi ng mesa nito. Sunod nilang pinasok ay ang grocery store. Tulak ni Sam ang pushcart. Hindi matapos-tapos ang kasasabi ni Eliza ng kunin mo to, kunin mo yan. Turo lang ito ng turo ng mga grocery item, magmula sa mga canned goods hanggang sa mga snacks at sabon. Pati sanitary napkin ay nakuhang ipaabot sa kanya. Sa loob ng 30 minuto ay umaapaw na ang pushcart. But then again, tumataginting na huwag na pala ang namutawi sa bibig ng dalaga. Kinuha lang nito ang 2 lata ng mackerel at ipinabalik sa kanya ang ibang mga item. Sinunod ni Ayon at wala itong narinig sa kanya. At ngayon nga ay nasa bookstore sila. Eliza seemed fond of books, pero hiling ni Sam na hindi lang iyon pagpapanggap. Nahalata na niya na gusto siyang pahirapan ng dalaga. Hindi niya alam pero wala siyang matatandaang may kasalanan siyang nagawa o ginawa. O paraan iyon ni Eliza para mag-resign siya. Una pa lang ipinaalam na nito ang disgusto sa pagkakaroon ng bodyguard. Pasensya na lang si Eliza at hindi uubra sa kanya mga ganoong prank. Kahit unang pagkakataon na yun sa buhay niya, na tila isang errand boy ang turing sa kanya. Seryoso siya sa kanyang trabaho. His senses were always alert to danger. Multitasker siya. Na kay Eliza ang atensyon niya pero gumagana ang pandinig at ang mga mata niya sa ibang taong nasa paligid. Trabaho niya yon bilang bodyguard, anticipating such harm that was or was not directed at her. Tulad ng mga sandaling iyon, dama niyang may nagmamatsyag sa kanila. Pagod ka na? Tumingin ng dalaga sa kanya matapos ipatong ang 12 libro. Para sa iyo ang tanong, Miss, baka ikaw ang pagod na. Tired of pulling stupid pranks on me. So concerned ka talaga. Bago tong strategy? She grinned mockingly. Sorry, pero hindi ko bibilhin yan. Kumunot ang noo ni Sam. Anong ibig mong sabihin, Miss? Is she sharp or what? Alam niya bang sa simula pa lamang inagpapanggap lang ako? That can't be it. Iba ka talaga sa mga dati. Hindi mo pinapakita ang motibo mo sa unang araw. Hindi kita mabasa. Kinakabahan ako. Pagak na tumawa si Eliza. Kitang-kita nito ang panginginig ng mga kamay niya habang ibinabalik ang libro sa shelves. Dati, meaning yung mga nauna mong bodyguard. Motibo? Ano pa bang magiging motibo ko kundi ang protektahan ka? Biglang pinagdudahan niya ang setup. Kaduda-duda ang attitude ng dalaga. May kung ano itong kinatatakutan. Patunay lang niyo na sa kabila ng malamig na pakikitungo ng dalaga ay hindi maitago ng katawan nito ang otomatikong reaksyon sa takot. Hey! Pukaw ni Eliza sa atensyon ni Sam. Nagbago. Sana hindi mo nasasabihing nagbago ang isip mo, Miss. Inunahan niya na ito. Mukha talagang interesado ka naman sa mga librong to. Ba't hindi mo pabilhin? Wait. Itinulak ni Sam si Eliza palapit sa may counter. Maliksing iginala niya ang paningin pagkatapos ikinapa ng isang kamay ang baril sa kanyang bulsa. Positive, may sumusunod sa kanila. Ngayon ay tukoy niya na kung sino. Isang lalaking naka-leather jacket na itim. Nasa 5'6" ang taas. May suot na shades, may bigote at balbas. Pitbit ang malaking pulang backpack. Nasa gawing kaliwa nila ito, kulang 10 metro ang layo. He was texting on his cellphone while secretly sneaking a glance at them.
Kanaka-naka ay napapansin niya itong lumilingon sa direksyon nila. Naroon din ang lalaki sa sinihan at grocery store. Isang konklusyon lang ang nasa isip ni Sam. Eliza was being followed. At tila hindi na nakatiis ang pangahas at balak pa silang lapitan, kaya naman pwenwersa niya ang dalaga sa isang direksyon na mas maraming tao. That man could not just slank around and act recklessly while being surrounded by many people. Ano ba? Ow! Tiningnan siya ng masama ni Eliza nang bitawan niya ito pagdating nila sa unahan. Ano bang problema mo? Mukhang sobrang higpit para sa braso nito ang ginagawa niyang magaan na pag-akay sa dalaga. Wala, miss. Inilapag niya sa counter ang mga librong hawak. Naglumikot ang kanyang mga mata, partikular na hinahanap ang lalaking sumusunod sa kanila. Hindi na niya ito makita. Mukhang walang lakas ng loob ang lalaki na lumapit kung may nakapansin sa rito. 3,672 pesos, ma'am, anang kahera. Hindi nakaligtas sa pandinig ni Sam ang mahinang pagmumura ni Eliza. So the princess knows how to speak bad words. Inilabas ni Eliza ang wallet at marahas na huminga. Maya-maya ay naramdaman niya na may humihila sa laylayan ng jacket niya. Nang tingnan niya ang dalaga, ay kagat nito ang ibabang labi. She looked guilty and somewhat helpless. Wala akong dalang pera. Nag-iwas ito ng tingin. Namumula ang mga pisngi. Ha? Napatingin siya sa naghihintay na kahera at sa mga librong naka-paper bag na at naipunch na sa cash register. Bayaran mo. Palitan ko na lang pagdating natin sa bahay. Tuluyan na nag-iwas ng tingin si Eliza. Napabuntong hininga na lamang si Sam. Gusto niyang tumawa na makuha niya ang sitwasyon. So, wala talagang balak si Eliza na bilhin ang pinagkukuha. Dahil wala naman talaga itong dalang cash. The princess is actually a pauper, or maybe this is a kind of scheme to get on my nerves. Kung ganoon nga, nagsasayang lang ito ng oras. Tinukot niya ang pitaka at inilabas ang credit card para bayaran ang pinamili nito. Ilan sandali pa ay naglalakad na sila palabas ng bookstore. Bit-bit niya sa magkabilang kamay ang mga paper bag. Hey, Eliza pulled his arm. Nagtatakang bumaling siya sa dalaga. May nakalimutan pa ba itong bilhin? Hindi na niya papayagang bumalik sa loob si Eliza. Marahil ay nandoon pa ang taong sumusubaybay sa kanila. Hindi niya ipagkakasasapalaran ang kaligtasan nito nang dahil lang sa mga kapritsyo ng dalaga. Salamat, nakayukong sabi nito. Natigilan si Sam. She's thanking me? Napatingin siya sa kamay ni Eliza na nakahawak sa braso niya. Nanginginig pa rin ito subalit hindi nagaano. Pero ngayon lang ako nakakita ng isang bodyguard na may credit card. Mukhang hindi ka naman hirap sa buhay. Bakit ganito ang napili mong trabaho? Ha? Ipinilig ni Eliza ang ulo sa kahinagod ang batok. Really? Bakit ba ako nagtatanong? Walang buhay na tumawa ito. Bakit nga ba? Dumulas ang kamay nito sa braso niya. Kinuha nito ang ilang mga bag sa kamay niya. Napatingin siya sa likod ng dalaga, saka tiningnan ang mga naglalabing hawak niya. May isang ideya naglaro sa utak niya, pero hindi niya iyon kinunsinte. Subalit, hindi pa rin niya maiwasang pagtuunan iyon ng pansin. Maybe she's not as bratty as I thought. Conscious si Eliza sa lalaking nasa likuran niya. Papagabi na nang marating nila ang mansyon. Lagi siyang balisa kapag lumalabas siya. Alerto ang isip niya sa mga taong nakapaligid sa kanya. Ngunit ibang klase ng pagkailangan nararamdaman niya sa bagong bodyguard. Kumakabog ng matindi ang kanyang dibdib. Ngunit hindi dahil sa matinding takot. Maaaring nangingilag siya rito pero malabong takot iyon. Walang nakakatakot sa itsura ng kanyang bodyguard. She was a bit intimidated. Kaya hindi niya ito kinakausap kung hindi naman kailangan. Malamang ay may kinalaman iyon sa panlabas na anyo ng lalaki. Ang mga naging bodyguards niya noon ay may edad, balbasarado, mukhang goons at tipong kontrabida sa mga pelikula. Hindi na siya gaanong umaasa pa sa susunod na kapalit. Nang sesantehin ng ama niya ang dati. Sino mag-aakalang magpapadala ng isang bata at gwapong security escort ang ahensya at isang foreigner? Hindi kaila kay Eliza kung paanong titigan ng mga babae sa mall ng bodyguard niya. Subalit waring hindi nito alintana ang bagay na yon. Okay ka lang, miss? Wika niya. Kailangan niya maging maingat sa lalaki. Hindi niya pwedeng ipakita rito na isa siyang mahinang babae. Hindi sa harap nito, hindi sa harap ni Numan. Hindi siya pwedeng mag-alangan dahil lang sa itsura ng kanyang bodyguard.
Dapat niyang dispatchahin na lalaki anuman ang mangyari. Huminto sa paglalakad si Eliza at nilingon ng bodyguard. Padarag na ibinigay niya rito ang mga paper bag na hawak. She had this one rule. If she wanted him to quit, then she should not treat him nicely. Kahit mukhang mabait ang lalaki, ay alam niyang isa lang iyong pagpapanggap. Hindi siya papaloko ng ganoon-ganon lang. Humarap si Eliza sa lalaki. Muling binawi ang lahat ng paper bag na hawak nito. Iwan mo na ako. Walang paalam na tinalikuran niya ito. Nang marating niya ang living room ay nadatnan niya ang kanyang ina. Nakahalukip-kip ito at nakataas ang isang kilay. Nakakatakot ang galit na itsura. Ma, nangingilag na tawag niya. Nanlisik ang mga mata ng kanyang ina nang makita siya. Nagtatagi sa mga bagang nang lumapit sa kanya. Huminga ito ng malalim at isang nakakatulig na sampal ang ibinigay sa kanya. Napakasuwail mo. Hindi ka marunong makinig, babae ka. Sinabi ko nang huwag kang lalabas. At talagang itinakas mo pa ang isa sa mga sasakyan ng papa mo. Ang kapal mo. Dinuro siya nito. Ma, bumili lang ako ng libro. Nanginginig ang tinig na sagot niya. Dumako ang tingin ng kanyang ina sa mga hawak niya. Hinablot nito ang mga iyon. Nalaglag sa sahig ang ilang laman ng paper bag. Pinagpunit-punit nito ang isa at kinuha ang laman niyon. Fiction novels? Anong kinalaman nito sa pag-aaral mo? At lumustay ka ng pera para dito? Lalong nagtagi sa mga bagang ng kanyang ina sa galit. Inihampas nito sa kanyang hawak na makapal na libro. Hindi niya iyon iniwasan. I'm sorry, Mama. Please stop it. Sino ka para utusan ako? Hindi pa ito nakontento sa paghataw sa kanya at hinila pa ang kanyang buhok. Nauto mo na naman yung papa mo, no? Nahututan mo na naman ng pera. Ang kapal mo. Pakiramdam ni Eliza ay magtatanggal ang anit niya sa higpit ng pagkakasabunot nito sa kanyang buhok. Wala siyang nagawa kundi ang mapaiyak sa sakit. Ma, hindi ko na uulitin. Itinulak siya nito at napaupo siya sa sahig. Nalasahan niya ang dugo sa gilid ng kanyang bibig. Basura ka lang. Huwag mong kakalimutan yon. Nandidilat ang mga mata nito. Sinalubong niya ang tingin ng ina kahit tigmak sa luha ang kanyang mga mata. Nilabanan niya ang masamang pagtitig nito at hindi yun nagustuhan ng kanyang ina. Ang librong nahawakan nito ay walang awang ibinato sa kanya. Mariing pumikit si Eliza. Huli na para sanggahin pa niya iyon, ngunit dumaan ang ilang segundo pero walang tumama sa kanya. Bagkos ay ang mainit na mga bisig ang naramdaman niyang kumabig sa kanya. Nang dumilat siya ay nasilayan niya ang may pinakamaamong mukhang nakita niya sa buong buhay niya. Napasinghap siya. Anong? Shh! Hindi kita hahayaang masaktan. Anas ng bodyguard niya. Mukhang ang likod nito ang sumalo ng librong tatama sana sa kanya. Anong kalokohan to? Sino ka? Galit na tanong ng ina ni Eliza. Tumayo ang bodyguard niya at humarap sa kanyang ina. I'm the new bodyguard of Miss Eliza, ma'am. Hindi po tayo nagkita kahapon. Kinagagala ko kayong makilala. Inilahad nito ang palad sa harap ng donya. Nagulantang ang ina ni Eliza. Tila nabaghan sa kaaya-ayang anyo ng kaharap. Ikinalulugod din ng magalang na dating ng binata. Ikaw ang pinadala ng agency? Yes, ma'am. I'm Mr. Carter. Oh, really? Tumaas ang isang kilay ni Donya. Kung ikaw ang newly hired bodyguard, ano't nakikialam ka sa pagdidisiplina ko sa anak ko? Bodyguard po ako, ma'am. Responsibilidad kong protektahan siya sa loob at labas ng bahay. Yun po ang job description ko bilang bodyguard ng anak ninyo. Tumawa ang kanyang ina at inabot ang kamay ng lalaki. Well, aasahan ko na alam mo kung ano ang trabaho mo, Mr. Carter. May sarkasmo ang tono na sabi nito. Mahigpit na pinisil nito ang kamay ng lalaki bago iyon binitawan. Annie, tawag nito sa katulong. Ano po yung senyora? Natatarantang sagot naman ni Nana Annie. Itapon mo ang mga librong yan. Siguruhin mong hindi ko yun makikita dito sa pamamahay ko. Ho? Ano pang hinihintay mo? Gawin mo na. Opo, mabilis at tanginginig na pinulot ni Annie ang mga babasahin. Nangihinayang na nasulyapan na labang iyon ni Eliza. Hindi yun kailangang gawin ng kanyang ina. Kung ayaw nitong makita ang mga librong iyon, ay pwede niyang ipamigay na lang ang mga libro sa ilang batang kakilala niya. Kinamumuhian ng kanyang ina ang mga bagay na walang kinalaman sa kanyang pag-aaral. Pero sana ay hindi na nito idinamay pa ang mga pobreng libro. At ikaw, Eliza, umakit ka na sa kwarto mo. Wala kang dinner. Go and reflect in your room instead as punishment. Saad pa ng kanyang ina bago ito umalis. Pinigilan niya ang pag-iyak.
Kinagat niya ng mariin ng ibabang labi para pigilan ng pagsigok. Tumayo siya at pinahira ng mga mata. Nakita niya nakatingin ang kanyang bodyguard sa direksyon niya. Napaatras siya sa gulat. Lumunok siya at pilit na kinalma ang sarili. Nagtungo si Eliza sa may hagdan. Ramdam pa rin niya mga titig nito mula sa kanyang likuran. Huminto siya sa ikatlong baitang. "Wag mo akong kaawaan. Hindi ko kailangan." Mariing sambit niya bago nagpatuloy sa pag-akyat.